Di ba? Nananalangin ka ilang taon na wala pa. Hindi mo talaga alam kung kailan ang Diyos tutugunin. Tandaan po natin, tayong mga anak ng Diyos ay lagi pong ginagabayan ng ating Panginoon. Ang sabi sa aklat ng Ikalawang Pedro, Kabanata 3, Talatang 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So ang sabi po dito, ang Panginoon daw po ay hindi nagpapabaya. Ibig sabihin, kahit may kahirapan ng buhay, hindi ka po pababayaan ng Diyos. Ibig sabihin, kahit may sakit at karamdaman, hindi ka po pababayaan ng Diyos. Ibig sabihin, kahit may problema, hindi ka po pababayaan ng Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Kaya lagi po nating tatandaan na kapag sinabi ng Diyos, ay sinabi niya. Kapag pangako niya po ito. Nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat. Ano po? Tandaan po natin, ang Panginoon ay nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng tao sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Kahit po pala masama ang isang tao, hindi agad hinatulan ng Diyos. Ang humahatol lang kasi sa tao ay kapwa-tao. Ano po? Nakakala mo naman kung sinong pagkatuwid-tuwid. Akala mo kung sinong pagkabanal-banal. Kunting pagkakamali lang ng kapwa ay talagang kung makahatol na. Ano po? Ang sabi ng Biblia, huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. Sapagkat kung anong panukat ang ginamit nyo, ay siya din panukat ang gagamitin sa atin ng Diyos. At mas higit pa. Opo. Yun ang mga aking, hindi pagkasama-sama ng ugali. Ikala mo naman siya pagkabuti-buti. Ano po? So wag po tayo agad hahatol sapagkat ang Diyos ay hindi nga umahatol agad-agad sapagkat gusto daw po niya na bigyan ng pagkakataon ang mga taong magsisi sa kanilang mga kasalanan sapagkat aayaw ng Diyos na may mapahamak. Ayaw daw po ng Diyos na may mapahamak. Gusto ng Diyos ay tumalikod ang mga tao sa kasalanan. Kasi kung hahatulan tayo ng Diyos agad, ito lahat tayo lagapak. Kasi wala pong perfectong tao eh. Oh, wala pong perfectong tao. Kaya binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magbago at tumalikod sa ating mga kasalanan upang sa gayon ay walang mapahamak. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kaya po mga magulang ko at mga kapatid, ang Diyos po ay hindi nagpapabaya sa bawat isa sa atin. Baka minsan iniisip natin, aba, ano kaya? Bakit ganito? Naglilingkod naman ako sa Diyos. Masipag naman ako sa gawain ng Diyos. Lagi naman ako nananalangin. Lagi naman ako nagsisimba. Nagbabasa ng Biblia. Nanonood pa nga ako sa social media ng Bible study. Ano po? Pero bakit ganito ang nangyayari sa akin? Wala pera. Ano? Po natin mga magulang ko mga kapatid, anumang panahon na mga sitwasyon ng ating buhay, tandaan niyo po, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay pangako niya. Tutuparin niya po ito. Anuman ang mangyari, tutuparin ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pag sinabi ng Diyos, pagpapalain kita, pagpapalain ka po ng Diyos. Tandaan niyo po yan, mga magulang ko at mga kapatid. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sabi sa 10. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan, ang mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Tandaan po natin ang pagtugon din po ng Diyos sa ating mga panalangin at ang pagtungon po ng Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. Talaga pong minsan at lagi, hindi po natin ito inaasahan. Diba? Nananalangin ka ilang taon na wala pa. Hindi mo talaga alam kung kailan ang Diyos tutugunin. Dahil ang sabi doon,
para po isang magnanakaw. Ang magnanakaw, pumupunta po yan o pumapasok sa isang bahay sa 10 oras ng gabi, kung saan po ay himbing na himbing sa pagtulog ang may-ari ng bahay. Ganon din po, hindi natin inaasahan. Minsan, biglang may darating na biyaya. Hindi mo inaasahan. Bakit? Yun ang pagtugon ng Diyos sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Para sa gayon, ay lagi ka pong manalangin. Minsan talaga mahaba, matagal. Pero ang pangako ng Diyos ay pangako niya. Pag sinabi ng Diyos, sinabi niya po yan. Tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya lagi niyo pong pakatatandaan, mga magulang kong mga kapatid, huwag po tayong magsasawa sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ano po? Gaano man kahirap ang buhay. Kasi ang kalaban talaga ng tao, kahirapan. Number 1 po yan. Napakahirap at talagang enemy, public enemy, number 1, ay ang kahirapan. Oh. Pag talagang wala ka ng kapera-pera, ay huwag mo sabihin kay low blood. Bigla pong tataas yan. Huwag mo sabihin ikaw ay maganda ang kondisyon ng puso mo. Bigla kang atakihin yan. Huwag mo sabihin kay mabait. Biglang umiinit ang ulo. Ano po? Kahit gaano kabait. Pag nagsalong-salubong na maniningil, talagang umiinit ang ulo. Kaya lagi po natin tatandaan, ang kahirapan ay number 1 na kalaban natin. Ngunit lagi niyo po tatandaan sa ating sarili, hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ay, ang kailangan lang natin gawin, magsikap po tayo. Hindi pala naman pastor tayo pa na hindi pababayaan ng Diyos. Ay. Kain tulog. Ano po? Sabi sa Biblia, matulog ka ng matulog, maghapon, at ikaw ay maghihirap. Diba? Kaya kung gusto mong hindi maghirap, ay huwag kang matulog ng matulog maghapon. Ang pagtulog po ay nasa tamang oras. Pero pag lagi natutulog maghapon, isiguraduhin ko sa iyo, tapos na lamang ang araw, wala ka pang nagagawa. Hanggang sa lumalaw ng panahon, wala ka pang nagagawa. Bakit? Kailangan, kahit tayo ay hindi pinababayaan ng Diyos, dapat po tayo ay magsikap. Sapagkat sa tao masisipag at nagsisikap, yun po ang pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya wag po tayong malulungkot. Kung minsan ay talagang salat tayo sa ating mga kailangan. Dahil bahagi po ng ating buhay yan. Hindi po porke tayo ay naghihirap minsan, tayo po ay pinabayaan na ng Diyos. Hindi po porke tayo may sakit minsan, ay pinabayaan ka na ng Diyos. Kaya ka po nagkakasakit dahil hindi ka po pinabayaan ng Diyos. Pinabayaan ka po ng iyong sarili. Kaya ka nagkasakit, pinabayaan mo sarili mo. Abuso. Hindi po ba? O, tapos sisisihin mo ang Diyos. Eh, nung kalakasan mo, lakas mong kumain. No? Lakas kumain, nung kabataan. Tapos ay, tamad naman. Ang daming kabataan ganyan. Ay, hindi natatagtag ang kanyang mga kinain. Mabilis magkasakit. Ano po? Kaya ang dapat sa atin, alagaan natin ang ating sarili sapagkat tayo ay inaalagaan ng Diyos. Pero kahit po tayo ginagabayan ng Diyos, kung ayaw po nating alagaan ang ating sarili, wala pong magagawa ang Panginoon sa atin. Pagkat nilikha tayo ng Diyos na may sariling kapasyahan. Hindi tayo nilikha ng Diyos na tulad ng isang robot na sinususian niya kung saan man gusto. Tayo pinilikha ng Diyos na may sariling kapasyahan. May sarili kang magpasya kung ano ang dapat mong gawin. May sarili kang magpapasya kung ano ang iyong isipin at anong desisyon sa iyong buhay. Pero lagi po nating tatandaan, lahat ng ating pagpapasya, tayo din po ang mag-aani bandang huli. At tandaan po natin, ano man ang ating gawin sa ating buhay, basta tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Ganun po kasarap, ganun po kaganda, kasaya, ang mabuhay ng may Diyos sa ating sarili. Lagi po tayong ginagabayan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, malayo po tayo sa kapahamakan. Kapag anak ka ng Diyos, malayo ka talaga sa kapahamakan dahil tinuturuan ka ng Diyos ng mga bagay na dapat mong gawin. Kompleto ka. Pag may gagawin kang masama, paalahanan ka ng Diyos. Di ba? Ang galing.
Kaya hindi ka po napapahama. Ganon po kabuti ang Panginoon sa atin. Kaya inuulit ko po mga magulang ko, mga kapatid, ano man po ang panahon at sitwasyon ng ating buhay, lagi niyo pong tatandaan, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi ka pinababayaan ng Diyos. Kaya tuloy lamang po ang laban sa paglilingkod sa Panginoon, tuloy ang laban at sa hamon ng buhay, sapagkat lagi nating tatandaan, ang Diyos ang gumagabay sa atin.